Alam mo, Lord God, ikaw nakakabatid, Panginoon, hallelujah. Kaya wala kami may pagmamalaki sa iyo, Panginoon. Ikaw dahil ikaw ang Diyos, the omnipresent God, the omniscient God, the omnipotent God, hallelujah. Ikaw lamang, Lord God, ang nakakabatid ng laman ng aming puso, ng aming isipan, Lord God. 24/7, Lord God, alam mo, ang laman ng aming puso. Hallelujah. And Lord God, we rebuke, Lord God, the work of the enemies. Any tactics and scheme of Satan will not prosper in this place, Lord God. Hallelujah. Let your love, oh God, let the unity, Panginoon, and the harmony will win on this place, oh God. In Jesus' name. In Jesus' name. We rebuke, Lord God, the anger, the hatred, the gossiping in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. We are casting this out on this place, oh God. We bind this, oh God. We are casting this out, Lord God, on this place, Panginoon. Kayo ang maghari, Lord God. Mangibabaw nawa, Panginoon, yung pagmamahal, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Pagkakaisa, Lord God, in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Ikaw nga, Lord God, yung tunay na Diyos. Ikaw yung isang dakila, tapat na Panginoon, na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Lord God, pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. Ang umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Nanawa, Panginoon, ikaw yung maghari, Lord God. And let the Holy Spirit, Lord God, will manifest on this place and dwell among us, Panginoon. Hallelujah. Lord, let there will be joy, Lord God, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Nawa, huwag mong nakawin, Lord God, yung joy. Hallelujah. At nawa, Panginoon, patuloy kayong maghari, Lord God. Hallelujah. Kaya, Lord God, alam namin ang bawat sa amin dito, Panginoon. Hallelujah. Di ba namin alam yung bawat laman ng puso, Panginoon? Pero, Lord God, alam namin. Alam niyo, Panginoon, yung background ng bawat isa, Panginoon. Ano may daladala namin, Panginoon? Ano may mga kabigatan, Panginoon? Ano may mga suliranin, Panginoon? Ano may mga problema, Panginoon? Mga bighati, Panginoon. Hallelujah. Affliction, Lord God. Agony, Panginoon. Pain, Panginoon. Hallelujah. Misery, Panginoon. Anguish, Panginoon. Hallelujah. You know all of this, Panginoon. And Lord God, narito kami sa iyong harapan. We humble down before you, O God. Hallelujah. Kaya Lord God, yung mga Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. Ang araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Kayong maghari, Panginoon, Lord God. That apart from you, O God, we can do nothing, Panginoon. Wala kaming magagawa, Lord God, kung wala kayo sa amin sa kalagitnaan sa mga oras ito. Kaya Lord God, itong aming banal na gawain, ang iyong banal na salita, Panginoon, ay ipagkakatiwala ko lamang sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Be my mouth, O God. The mouth is your words, Panginoon. Hallelujah. Hide in the shadows of your wings, Panginoon. Hindi ako worthy, Lord God. Ako ay isang maruming basahan lamang sa iyo, Panginoon. Wala akong may pagmamalaki sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Wala akong may pagmamalaki, Panginoon. Kaya, Lord God, ang dalangin ko lamang, Lord God, 10 ng aking mga kapatid, Lord God, kayong manguna, Panginoon. Ipagkakatiwala lamang namin sa iyo, Panginoon. Let there be victory, Lord God, sa iyong banal na salita, Panginoon. Let there be victory, Panginoon. Hallelujah, sa banal na gawain, Lord God. In Jesus' name, we rebuke, Lord God, all the work of the enemies, Lord God. Yung spirit, Panginoon, hallelujah, na hindi kaaya-aya at kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, ay winawasak namin, Lord God, sa pangalan ni Jesus, Lord God. In Jesus' name, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, oh hallelujah, oh hallelujah. Kaya minsan pa, mga kapatid, minsan awitin natin yung chorus ng kantang ito at iparamdam natin sa atin nag-iisang na Diyos ng buhay na siya lamang ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Oh hallelujah, Jesus. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y naging isa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming
ang kadakilaan mo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Kumusta po natin isang linggong nagdaan, mga kapatid? Lahat ba'y pinagpala ng Diyos? Amen. Amen. Welcome po sa lahat, mga bagong dating. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alam po mga kapatid na sino dito yung mga walang problema? Meron ba? Meron? Ako meron rin ako. Walang exempted, mga kapatid. Kasi yung binayaran ko sa sasakyan ko, talagang ubos yung sahod ko. 4,490 yung mga kapatid. Tapos 2,691 yung rent-a-car. Tapos nakiram pa ako sa mga kasama ko nung time na. Grabe, di ba? Parang gusto kong sumuko talaga, mga kapatid. Pero alam niyo, mga kapatid, ang nag-hold on lang sa atin parati, mga kapatid, yung Panginoong Hesus, mga kapatid, na kahit gaano kabigat yung problema mo, kapatid, walang bagay na imposible sa ating Lord, mga kapatid. Sabi niya sa Jeremiah 32:27, ako si Yahweh, na Diyos ng lahat ng tao. Walang mahirap na bagay para sa akin, mga kapatid. All things are possible. Luke 1:37, mga kapatid. All things are possible. Amen? Kaya alam ko, yung bawat isa sa atin dito, mga kapatid, may pinagdaraanan. Sino dito yung delay na yung sahod ng 4 na buwan? Meron, si Kuya Jaime. Pagmasa po siya, mga kapatid, walang sahod. May baby po sila. Amen. Welcome po, Kuya Jaime, Ate Jo. Amen. Sino dito yung mga, sabihin na natin, we have to be straightforward, yung mga huto. Meron, di ba? O, di ba? Grabe yun. Sino dito yung parang, yung sabihin natin sa Pilipinas, parang isang kahit, isang tuba. Meron dito, di ba? Hindi po, pag hindi ka magpa-part-time, wala kang kakainin, mga kapatid. Amen. Sino dito yung mga hindi pa nakakapagpadala sa Pilipinas? Amen. Si Pastor Bernard. Nakatingin si Pastora. Amen. Sino dito yung may mga kamag-anak na may mga kasakitan sa Pilipinas? Grabe, di ba? Kahit rin ako, mga kapatid. Yung ate ko, mataas yung blood pressure niya. Yung nanay ni Clinton. Tapos, nahapon na talaga siya. Tapos tapos minsan may pneumonia po siya. Yung sumunod sa akin, may sakit rin po yan, mga kapatid. May scoliosis siya. And then may pneumonia rin. At times. Ang dami, mga kapatid. Amen? Kaya kung iisipin lamang natin, yung sa dinami-dami ng mga problema ng mga kapatid, baka mauwindang tayo, mga kapatid. Amen? Pero sabi sa 1 John 5:4, sabi doon, ito yung reference verse ni Pastor Bernard nung nakaraan. Naalala niyo po yung mga kapatid ng second Friday? Yung first Friday, yung prayer and fasting. Yung second Friday, ano po yung mga kapatid? A true overcomer. And then yung pangatlo, crown with glory and honor, mga kapatid. Wala nakakaalala. Absent. Absent. Amen. Yung 1 John 5:4, sabi doon, mga kapatid, for those who are been born of God, ano yun? Has overcome the world. And this is the victory. Anong sumunod? Wala. Ayan, amen. And even our faith. Yun. Kaya napaka-importante ng pananampalataya, mga kapatid. Ano nga yung pinagdaraanan natin sa mga oras na to? Kung merong isang bagay na hindi pwedeng mawala sa ating kapatid, ito yung pananampalataya, kapatid. Kasi kapag meron tayong pananampalataya, kahit kasing laki man yan ng mustard seed, mga kapatid, it even can move mountains, kapatid. Basta magtitiwala lamang tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. We have reminders, mga kapatid. Sabi dito, please silence your mobile. Baka meron tayong mga mobile dyan na maingay. Amen. And then refrain from going out. Kasi last Friday, nandun ako nakaupo. Ang dami lumalabas talaga doon. Tapos tumatambay sila doon sa sala, nagkikwentuhan doon. Amen. Sabi dito, mga kapatid, refrain from going out. Amen. Kumbaga, ibigay natin ito sa ating Lord. Yung time na ito, mga kapatid,
This once a week lang po mga kapatid. Why not sit there and then makinig po tayo mga kapatid from the very start hanggang matapos. Amen? Paano po ito? Ito? Sa ilalim? Itong isa? Yan. Ano yung nakikita niyo mga kapatid? Eagle. Eagle? May narinig ako, gold eagle daw. Grabe. Mga narinig magnomo to. Eagle. O yan, may eagle tayo mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, itong month na to, yung tema ng ating preaching is about victory. Kaya gagamitin natin yung agilang ito mga kapatid. Yan. Ay po yung April theme. About victory. Amen. So susundan natin yung mga preaching ni Pastor Riley, ni Pastor Bernard, at ni Ate Joanne. Amen. So, actually, related pa rin po siya. Kumbaga parang, since na-discuss na po ni Pastor Bernard about overcome, mga ganun. Dadagdagan po natin yung mga kapatid sa pamamagitan ng victory, mga kapatid. Kasi interrelated po sila, interconnected, mga kapatid. Amen? So, are you still there, mga kapatid? Amen. Are you excited with the word? Amen. Praise the Lord. Yun. Ito yung agila. Sino dito nakakita na ng agila? Yung talagang kita talaga nila ng dalawang mata nila. Amen. Meron? Amen. 1, 2, 3, 4, 5. Yung hindi pa nakita, anong plano natin? Wala pa. Hindi, Raven yan. Klase rin ng ano yan, oo, ibang brand yan, ng ibon, sa Raven. Ayun. Ano ba mga kapatid, dinami-dami ng ibon sa buong mundo, itong agila talaga yung masasabi natin the best talaga mga kapatid. Kasi napakaganda ng mga qualities niya. At yun yung pag-uusapan natin mga kapatid, in which gagamitin natin sa mensahe sa araw na ito mga kapatid. Amen? Sabi dito, how does the eagle fly in the storm? Nakikita niyo ba itong agila na ito mga kapatid? At papansinin niyo ha, lumilipad lamang itong mga agila during pagmalakas yung hangin, strong wind, o yung tinatawag na mayroong mga bagyo, mga kapatid. Na-witness niyo po mga kapatid? Yan. Sabi dito mga kapatid, paano nga ba lumilipad ang agila sa mga bagyo mga kapatid? Sabi dito, eagle goes to the highest point and waits for the wind. Ibig sabihin mga kapatid, hindi siya lilipad ng ganun kataas kapag ordinary lamang yung hangin mga kapatid. At itong agila nito mga kapatid, kaya niyang i-reach yung pinakamataas mga kapatid sa pamamagitan ng hangin kapatid. Wow! Praise the Lord! And then they purposely use the storm current to rise higher quickly. Ibig sabihin sa pamamagitan ng storm current, yung lakas ng bagyo, ito yung nagiging dahilan para marating nila yung tugatog mga kapatid. Ganun po yung agila. Na even they can reach higher and higher mga kapatid, na hindi kayang abutin ng mga ordinaryong ibon mga kapatid. Ayun po yung agila. And then they use the pressure of the storm to help them glide without using their energy. Ibig sabihin mga kapatid, kapag may bagyo at malakas na hangin, ayun yung gagamitin niya. At ang tumaganda sa agila mga kapatid, nagpipix yung pakpak nila mga kapatid kapag nasa taas sila, na hindi kayang tibagin mga kapatid ng anumang klase ng bagyo or hangin mga kapatid. At ginagamit nila itong yung pressure, yung lakas ng bagyo mga kapatid para mga kapatid magbigay pa sila sa kanila ng energy, ng lakas, ng iba yung lakas mga kapatid, nang sa ganon maabot nila yung dapat nilang maabot mga kapatid. At ang maganda pa sa agila mga kapatid, may focus po sila mga kapatid. Kahit malayo sila, kahit gaano kalayo ilang metro yung mga kapatid, kapag meron silang gustong, yung tinatawag na prey, P-R-E-Y. Ano sa Tagalog yung mga kapatid? Yung gusto nilang silain o kainin mga kapatid. Ayun po yun. May focus talaga sila mga kapatid. Kahit gaano pa yung kalayo, kapag inasinta na ng agila yung mga kapatid, makukuha niya, madadagit niya yung prey niya mga kapatid. Ganun kaganda yung quality ng agila mga kapatid. Kaya sabi na, meron akong narinig nung when I was in high school, sabi doon, we are not created by God to be like a duck, waddling in the mud. Hindi natin in-create ng Lord na bilang isang pato na lulublog lamang sa putikan mga kapatid. But we are created by God to like an eagle destined to rise above mga kapatid. Palakpakan natin si Lord mga kapatid. Ibig sabihin, bawat sa atin dito, huwag natin mamalitin yung mga kapatid. Because we are the priceless creation ng ating Lord. Amen. Ang bawat sa atin may purpose yan, kapatid. Hindi man natin nakikita sa panahon ngayon. Pero in God's perfect time,
you will know the purpose. Bakit kinreate ng ating Lord? Kaya sabi doon, ulitin ko, we are not created like a duck, muddling in the mud, but we are created by God like an eagle to rise above, mga kapatid. Ganun po yung purpose natin. Kaya sabi doon, aim high, soar high. God is with us. Amen? Kaya wag tayo wala ng pag-asa, mga kapatid. Kahit bigat ka na, hirap ka na, gusto mo nang sumuko sa problema, mga kapatid, don't ever do that. Gayahin natin yung agila, mga kapatid. Hindi siya natitinag. Kahit anong bagyo ang dumaan sa kanyang buhay, never siyang natitinag at nagagapit. Ganun po yung agila. Amen? Kaya, moving on, sabi dito, their wings have unique design that allow, ito sinabi ko kanina, mga kapatid, their wings, yung kanilang pakpak, have unique design that allows them to lock in a fixed position. Kaya kahit malakas yung bagyo, kahit napaka-violent din ng hangin, mga kapatid, kapag nakalak na yung kanilang pakpak, hindi na matitinag yung mga kapatid. They can rise higher and higher, mga kapatid. Amen? Next, sabi dito, the eagle overcomes the storm. Palapakan natin sa Lord, mga kapatid. Kaya sabi mo sa kapatid mo, God created you to be an overcomer. Yeah. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka talunan. Sabi mo sa katabi mo, isa kang mananagumpay. Yun, amen. Masanurin. The eagle overcomes the storm. So dapat sa ating buhay, mga kapatid, maging katulad din tayo ng agila, mga kapatid. Na kahit anong bagyo ang dumaan sa kanila, mga kapatid, no one can beat them. No one is walang yung bagay na makakapagpabagsak sa agila, mga kapatid. Because they always overcomes the storm. Amen? That's why, ang ating topic for this morning, mga kapatid, pamamagatan natin victors in Christ. Amen? Kaya sabihin sa kapatid nyo, you are victors in Christ. Yan. Isa kang mananagumpay, kapatid. Hindi ka talunan. Amen? We are not a warrior, kapatid. Always remember that. We are a warrior. We are not a victim, kapatid. We are a victors, mga kapatid. We are not a loser. We are a winner, kapatid. We are created by God not as a tail, but a head, mga kapatid. Hindi tayo kinarate ng ating Lord para maging buntot lamang, kapatid. Kinarate tayo ng ating Lord para maging isang head. Ibig sabihin, bawat isa sa atin ay isang mananagumpay, mga kapatid. Amen? So, yun po yung topic natin for this morning. Bago yan, mga kapatid, tayo manalangin sandali. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Glory be to you, Father, Lord God. We worship you, Lord God. We magnify your name. For you are our El Shaddai, our Adonai, our Elohim, El Elyon, El Orai, El Roy, El Olam. Hallelujah. You are the everything. The Rose of Sharon, the bright morning star, the Prince of Peace. Hallelujah. Thank you ever so much, Lord, for this wonderful day, O God. Hallelujah. Na minsan pa pinagkasama at pinagkatipon mo ang iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Para ikay papurihan, sambahin, Lord God, sa Espiritu at katotohanan. At para, Lord God, may pakinggan, Panginoon, ang iyong banal na salita sa araw na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat na minsan pa, O God, sa araw na ito, ay gagamitin mo muli ako, Panginoon, ng iyong abang lingkod, Lord God, para maghayag ng iyong banal na salita, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na hindi ko ito kakayanin, Lord God, kung wala kayo. Kaya, Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon, I humble down myself before you, O God. Kayo ang manguna, Lord God, kayo ang mangusap. Gamitin mo lamang akong mightily sa iyong vineyard, O God, na maghayag ng iyong banal na salita, Lord God. At nawa kayo ang makita, Lord God, at hindi ang aking kahinaan, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Lord, nawa sa iyong banal na salita, there is hope, there is victory, Panginoon. There is enlightenment, there is encouragement. Even, Lord God, the rebuking, Lord God, the teaching, Panginoon, hallelujah, the correction, Panginoon, in Jesus' name. Lord God, maraming salamat. We bring back all the glory, honor, thanksgiving, praises, adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Continue po tayo, mga kapatid. Our reference verse for today, sa umaga nito, mga kapatid, ay makikita o matutunghayan o mababasa natin sa Deuteronomy 24. Sabay-sabay tayo, mga kapatid, bilang paggalang sa reverend, mga kapatid, sa ating Panginoon. Deuteronomy 24. For the Lord your God is He who goes with you to fight for you against your enemies, to give you the victory. 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Palapakan natin si Lord, mga kapatid. Amen. Ito,
babasahin natin mga kapatid yung Deuteronomy 20, yung 1 to 3, ito yung about the Israelites mga kapatid. Kasi ito yung batas na tinuturo sa kanila kung paano sila makapaglaban mga kapatid sa mga giyera. Kasi alam naman natin mga kapatid that during that time, parating natin ipaglaban sa war yung mga Israelite. Kaya sabi dito sa Deuteronomy sa 1 to 3, sabi doon, kapag nakipaglaban ka sa labas at marami kang kaaway, nakakita ka ng mga chariot, nakakita ka ng maraming horses, nakakita ka ng large number of army against you. Ang sabi ng Lord, huwag kang matakot. Huwag kang magpanik. Do not be faint, sabi ng ating Lord. Huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil ito yung sinabi niya sa sunod. For the Lord your God is He who goes with you to fight for you against your enemies, to give you the victory. Wow! Praise the Lord mga kapatid. Ibig sabihin, sa bawat battles natin mga kapatid, sa bawat suffering na ating ina-encounter sa ating mga buhay, huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang matakot. Amen? Dahil meron tayong malaking Panginoon. For the Lord your God is He who goes with you. Sasamahan ka niya. Sasamahan ka niya sa bawat laban mo sa buhay, kapatid. Hindi ka niya pababayaan. He will never leave you nor forsake you, kapatid. Always trust the Lord. Always trust the process. Mahirap man, pero kung nagtitiwala ka sa ating Panginoon, mga kapatid, there always be victory, mga kapatid. Dahil sabi nga, narinig natin, hindi tayo kinreate ng Lord para maging talunan, kapatid. Bawat isa sa atin is victor. Mananagumpay tayo, kapatid. Kaya sabi rin sa 1 Corinthians, tawag ito yung reference verse na konektado rin sa ating verse sa umaga ito. But thanks be to God who give us the victory through the Lord Jesus Christ. Magpasalamat tayo mga kapatid. Dahil yung victory na tinatamasa natin, kapag napagtagumpayan natin yan, nagagaling yung mga kapatid sa ating Panginoong Jesus lamang. Nothing else. Only the Lord Jesus Christ. Amen po tayo ito mga kapatid. Amen. So, let us dig more. Hallelujah. Sa biyaya ng ating Lord. Ano nga ba yung victory mga kapatid? Sabi dito, victory o tagumpay mga kapatid, define as overcoming or winning in a competition or struggle over the opponent. Bisa din mga kapatid, may kalaban. Sino dito yung mga nakasali na sa mga track and field, sa mga marathon? Amen? Para maging winner kayo, or para manalo kayo sa laban ng mga kapatid, kailangan nyo daw i-overcome yung mga kalaban nyo. Kung 10 kayong tatakbo, kailangan ma-defeat mo or ma-overcome mo yung siyam para maging winner ka. At kapag na-overcome mo yan mga kapatid, you have the victory, kapatid. Amen? Define as overcoming or winning in a competition or struggle over an opponent, kalaban, or in a difficult problem or situation. Kasi bawat isa sa atin, katulad ng nabanggit natin kanina sa umpisa, may mga pinagdaraanan tayo. May mga pagsubok tayo. May mga struggle tayo mga kapatid. Amen? Pero kapag na-overcome natin yon at kapag nanalo tayo doon, nalagpasan natin mga kapatid, at napagtagumpayan natin mga kapatid, there is always a victory, kapatid. Always remember that po. And then, ano nga ba yung mga overcomers? Sino dito mga overcomers? Taas ang kamay. Wow, praise the Lord. Yung mga hindi tumaas. Ano plano natin? Amen. We're more than conquerors, kapatid. Lahat tayo overcomer. Amen. Kapag meron kang isang sobrang bigat na problema, amen. Katulad ng kay Kuya PJ dati. Kuya PJ kasi, ano yan? Overcook. Hindi overcook. Purog yan. Purog si Kuya PJ dati. Parang niya ito tinetestify sa harap. Ilang beses na po mga kapatid. Ibig sabihin, kung tayo, purog, definitely mawalan tayo ng pag-asa, di ba? Amen? Parang hopeless tayo, parang wala na talagang pag-asa mga kapatid. Pero ang mabuti ito mga kapatid, katulad ng sinabi natin kanina, meron tayong kasamang Diyos who will go with us, who will fight for us, kapatid. At ganun ang ginawa ni Kuya PJ, mga kapatid. Nanampalataya lamang siya, mga kapatid. Nanampalataya siya na walang bagay na imposible. At nung napagtagumpayan niya yun, nung nagkaroon na siya ng ikama, na-release na siya, na-transfer siya, nagkaroon na siya ng papel, mga kapatid, naging overcomer po siya. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, pag overcomer, they are the ones who keep the faith. Ibig sabihin yung pananampalataya intact. Hindi sila nawawala ng pag-asa. Kahit 4 na buwan pa pang walang sahod, if you have this faith, mga kapatid, nothing is impossible to God. Nothing is impossible to God, mga kapatid.
At kapag nakarating tayo doon sa race, kasi lahat tayo dito is para tayong nasa open field, sa oval ba? Takbo lang tayo ng takbo mga kapatid. Padyak lang ng padyak kung ikay mahilig magbisikleta mga kapatid. Although sa bawat dadaanan natin, sa bawat road, there is always a rough road mga kapatid. Yung mga rough road na yon ay yung mga tinatawag ng mga problema sa buhay mga kapatid. Mga struggle, mga barrier, mga hindrances mga kapatid. Pero kapag narating mo yung finish line mga kapatid, you finish the race, you will become an overcomer. Amen. Gusto ba natin yung mga kapatid? Amen. Of course. Sino ba naman ang ayaw? Amen. Now, alam natin na pag sinabing overcome, magiging victorious lamang tayo kapatid in any aspect ng ating buhay kapag na-overcome natin yung mga bagay-bagay sa mundong ito mga kapatid. Kaya sabi sa kanyang salita mga kapatid, habang nabubuhay daw tayo sa mundong ito mga kapatid, makakaranas ka ng problema, struggle mga kapatid, suffering. Pero sabi ng ating Panginoon, do not lose hope. Do not be faint mga kapatid. Because there is a Lord Jesus Christ, a big God who will go with you, who will fight for you mga kapatid. Na pag sinabing overcome mga kapatid, there are two meanings na nag-gather po natin mga kapatid according to the Bible mga kapatid. Biblical meaning po mga kapatid according to the Bible. Pag sinabing overcome, this is to exercise our authority. Na-exercise mga ba natin mga kapatid? Yung ating authority? Amen. When we are being born of God, sabi doon, for those who have been born of God, they overcome the world. Kaya when Jesus Christ died on the cross, after na mga kapatid, in-overcome niya na yung mundo mga kapatid. Ibig sabihin, bawat isa sa atin dito, we are being redeemed. We are being saved. There is redemption mga kapatid. At after na mga kapatid, when we accepted our Lord Jesus Christ as our personal and Lord Savior mga kapatid, God has given us the authority mga kapatid. The only problem, hindi nga lang natin na-exercise yung authority niya mga kapatid. Na-exercise ba natin? Amen? Hindi. O bakit di ba natin alam? Kaya dapat ma-discover natin mga kapatid that we have the power that God has given us. God give us the might mga kapatid para mapagtumpayan ang mga bagay-bagay sa mundo ito mga kapatid. Kaya sa umagang ito mga kapatid, sa biyaya ng ating Lord, is matututunan natin paano ba natin ma-exercise yung authority niyo mga kapatid that God has given to us freely mga kapatid. At isa pa dito, pag sinabing overcome to gain victory. Once you overcome the world, overcome all any sort of trials, suffering, affliction, di ba? Anguish, distress, di ba? Pain, misery, everything, tribulation, mga kapatid. We will gain the victory, kapatid. Amen? Moving on. Now, pag sinabing overcomer mga kapatid, dapat kapag isang mananagumpay na mga kapatid, dapat alam mo kung paano mo i-exercise yung authority mo mga kapatid. Amen? And then kapag overcomer ka, isa kang ganap na overcomer, katulad nung na-discuss ng ating pastor, Pastor Bernard, last second Friday po na mga kapatid, a true overcomer. Kapag isa kay true overcomer, dapat meron na parating endurance mga kapatid. Ano yung endurance? Yung pagtitiis, pagkamatira. Amen? Yung state of surviving. Amen? Ayun po yung endurance mga kapatid. And then next, sabi dito, kapag overcomer ka, you always have the victory. Gusto ba natin makuha na itong authority? Yes. Amen? Gusto ba natin magkaroon ng endurance? Yes. Gusto ba natin magkaroon ng victory sa buhay natin mga kapatid? Yes. Amen? So ayun pag-uusapan natin, the 3 points right now mga kapatid. The first point, sabi dito, but there is a question, sabi dito, do you want to become an overcomer? Amen or no amen? Amen. Amen. So lahat tayo gusto natin, no? Amen. So susundan po natin yan. First one, the first point mga kapatid, sabi dito, overcomer with authority. Yan. Ito yung unang puntos natin sa umaga nito. At gagamitin natin yung Luke 10:17 to 19. Yan. Sino nakaka-remember nung kwento ng 72 na sinin ng ating Lord? Amen. Praise the Lord. Bakit kaya sila sinin? Amen? Actually, nung nabasa ko ito mga kapatid, ang ganda pa ng mensahe ito mga kapatid. Amen? Kasi alam natin yung mga propeta before, the Old Covenant, no? Isa-isa silang pinapadala ng ating Lord. They work alone. Amen? So sabi na, ang ginawa ng ating Lord, para yung impossible, gagawin yung posible mga kapatid, na pwede rin parang dalawa-dalawa mga kapatid, pair by pair. Sino dito yung gustong pumunta sa laban ng dalawa lang? Amen? Meron? Baka meron kayong mga tropa pips dyan.
Isama nyo. Punta kayo ng Afghanistan, di ba? Kazakhstan, Pakistan. Dalawa-dalawa. Amen. Ito yung 72 mga kapatid. They were being sent by the Lord. Ito yung after that transfiguration mga kapatid. With Peter, James, and John. Ginadra niya kanyang mga disciple mga kapatid. At tinuruan sila ng ating Lord. Sinend sila. Anong gagawin sa kanila mga kapatid? Bakit sila sinend? To cure the illness. Ano pa? To heal the sick. To cast out demons mga kapatid. To do miracles mga kapatid. Bakit kaya mga kapatid? Kasi during that time na nag-minister ng ating Panginoon, nagpapagaling siya. Lahat, gumagawa siya ng mga miracle. Gusto naman ipakita ng ating Lord na maging isang magandang example siya. Nasa ganon, ano man yung ginagawa ng ating Panginoong Hesus during that time, ay ito yung may papamana niya sa mga generation to generation mga kapatid. That's why binigyan niya ng authority. Specific authority yung 72 disciples mga kapatid. Yung marami ng tagasunod or followers yung ating Panginoon during that time. Amen? Kaya yung first point natin, kailangan natin ma-overcome ang bagay-bagay sa mundong to with authority that the Lord has given us. Kaya sabi sa Luke 10:17-19, the 72 return with joy. Amen? Saying, ibig sabihin, yung 72, kayong dalawa dito, kayong dalawa dito, kayong dalawa doon, bumalik sila lahat mga kapatid. Bumalik sila after ng kanilang mission. Amen? And then 72 return with joy. Nandun yung kagalakan nila. Masayang-masaya sila mga kapatid. Ibig sabihin, nangangamoy victory. Amen? And then sabi nito, Lord, even the demons are subject to us in your name. Grabe, di ba? Ibig sabihin, there is a power in the name of the Lord Jesus Christ. Even we can trample the snake, di ba? The scorpion, mga kapatid. Ibig sabihin, walang bagay na mahirap sa mundong to, mga kapatid. And he said to them, sabi ng ating Lord, I saw Satan fall like lightning from heaven. Nakita na ng ating Lord. Si Satan na talagang parang isang matinding kidlat. Amen. From heaven, buwabagsak siya mga kapatid. Sabi sa 19, behold, ito yung maganda mga kapatid, bawat isa sa atin referring to us, sa our teen generation right now. Sabi niya, behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Kapatid, palakpakan namin si Lord mga kapatid. Gusto niyo bawat sa atin dito, when you believe the Lord Jesus Christ, when you accepted the Lord as our Lord and personal Savior, kapag isa'y tagasunod ng ating Panginoon, God has given you the authority. The problem, hindi natin nagagamit yung authority ng mga kapatid. Kaya sabi kanina dyan mga kapatid, we need to exercise that authority that the Lord has given us, mga kapatid. Then ibinigay niya ito sa atin, bawat isa sa atin mga kapatid. Kaya next dito, sabi dito sa sumunod, kaya katulad ng agila, go to your highest point, sabi dito. Like an eagle, go to your highest point. Jesus has given you the authority. Use it, activate it with faith, exercise it mga kapatid. You can overcome sin, fear, and anxiety with the help of Jesus. Ibig sabihin, walang bagay na mahirap para sa Kanya. Even as advantages of sin tayo mga kapatid, if we have this faith and trust at pinagkatiwala natin to sa ating Panginoon sa pamamagitan ng tulong niya, walang bagay na imposible mga kapatid. Even yung takot mga kapatid, sino dito yung mga natatakot pa mga kapatid? Meron pa ba tayong spirit ng fear? O yung fear ng pagkahulog sa maling tao? Di ba? May ganun pa. Yung ayaw na masaktan. Amen? O yung anxiety. With the help of Jesus, sabi, be fearless mga kapatid. I remember mga kapatid, nung nasa Ubecan ako mga kapatid, meron kami kasama doon, ang pangalan niya si Jury Mobo. Nandun ako sa may una namin simbahan before sa GLWCF, sa Bata. And then yung head pastor namin doon, sabi niya sa akin, Jules, samahan mo ako sa Ubecan. Punta tayo sa loob ng compound. Kasi itong kapatid na ito mga kapatid, medyo nasisiraan siya ng bait mga kapatid. Nakahubad siya, naglalakad mga kapatid. Talagang lumalabas siya sa gate, nakahubad mga kapatid. Kaya I remember Kuya Jury. And praise be the Lord mga kapatid. Si Kuya Jury right now is still serving the Lord. Amen. Diyan sa may palakpakan natin si Lord mga kapatid. Diyan sa United in Jesus Church, UJC. Diyan sa may exit 14 sa Rabwa.
sa likod ng LOTX, mga kapatid. Nandun po siya. Amen? Alam mo mga kapatid, pinuntahan namin siya sa kwarto niya during that time. Nagsasalita siya ng kung ano-ano mga kapatid. At alam ko anong hawak niya? Mga papeles ng lupa, mga resibo. Ayun pala, na-scam si kapatid. Na-scam pala siya. At ang laking perang nilabas niya during that time. At dahil naloko siya, nasiraan siya ng ano. Kaya, alam mo, wala siyang ibang hawak na nakahubad siya, yung mga papel lang, mga kapatid. Dokumento, yung sa lupa, yung mga resibo ng pinagbinhan, etc., etc. Yung binayad niya doon sa scammer, mga kapatid. Nakakaawa, mga kapatid. At dahil hindi kinaya ng kanyang pag-iisip, mga kapatid, bumigay ito, mga kapatid. At naglalakad siya doon, naglalakad. Dati, during that time, may Jollibee pa sa may industrial. Nakapunta na kayo, mga kapatid. May Jollibee po doon. Saka may yung... Ang tawag doon? Basta maraming kainan doon, mga kapatid. Nakakarating si Julie doon. Alam mo, ginagawa sa kanya, hinahabol talaga siya ng mga kasama niya. Dadala niya sa sasakyan para kunin siya, mga kapatid. Kaya nung time na yun, sabi ni Pastor John, yung pastor namin during that time, samahan mo ko, Jules, puntahan natin si Kuya Julie. Kasi doon siya nag-teacher sa amin dati. Pero medyo on and off pa siya nung time na yun. Kasi yung mga attendee namin during that time, puro mga taga-Ubica. Siguro mga 1/4 ng aming attendee during that time. Kaya pinunta namin siya sa kwarto. Pero sabi ng pastor John, yung pastor namin, Pastor, Kuya Jules, magdadasal tayo ha, ika-cast out natin yung mga spirit ba. Pero huwag kang pipikit, sabi ganun. Tama po yun, ano, Pastor, huwag kang pipikit, amen. Basta mag-intercede ka, sabi ganun, mag-intercede ka lang. Ipapanalangin natin siya, mga kapatid. Ipapanalangin natin siya. Alam niyo yung boses niya, iba. Iba yung boses niya. Tapos talaga nagpupumiglas siya talaga, mga kapatid. Grabe yung spirit, mga kapatid. Grabe yung spirit. Pero ano, mga kapatid, sabi nga, with the Lord Jesus Christ, kapag kasama mo siya, nasa presensya ka ni Lord, walang bagay na mahirap at imposible, mga kapatid. Sa pamamagitan ng pastor na yon at nag-i-intercede tayo during that time, na-cast out, mga kapatid. Ano man yung spirit na yung mga kapatid. And praise be to God, after 2 weeks, mga kapatid, nanumbalik yung kanyang tamang pag-iisip, mga kapatid. At nakabalik siya sa kanyang trabaho. At praise be to God, andun siya ngayon sa mga kasamayan sa mga taga-Ubica, sa UJC. At nag-serve siya doon sa ating Lord, mga kapatid. Amen. Palangpakan natin si Lord, mga kapatid. Use the authority that God has given you. At ito pa isang example, mga kapatid. Yung pamangkin ko si Jonathan, alam niya na kwento niya. 21 years old siya nung namatay. Pero yung habang lumalaki siya, naging barka-barkada niya yung mga pamilya namin doon sa Ilaya. Kasi manginginom yung mga doon, yung pamabanakan na, manginginom. Inom, umaga, sa gabi. Si Clinton nandun yan, dumadayo yan doon minsan. Kaya uwi yan sa bahay, nag-aamok na yung Clinton. Tatawag na sa akin yung mga pakibahay. Doon! Si Clinton ito nawawala. Mga gano'n, tatawagan ko namin. Grabe yung namin, struggle namin kay Clinton dati. Dahil sa alak na yan, yung spirit na ng record na yung mga kapatid, in Jesus' name, I rebuke that sa buhay ni Clinton, mga kapatid. Manininom si Clinton ng time na yun. Grabe siya. Uwi yan, banag. Uwi yan, talagang ganyan sa doon. Tapos yung natulog na yung mga pamangking ko, natulog na yung mga bata, mag-aamok siya doon, sisigaw-sigaw siya doon. Kaya sabi ko, puntahan niyo yung barangay. Sabi ko, ipakulong niyo si Clinton, sabi ko sa kasi na, permission yung abot, mga kapatid. Nandito ako noon, tapos yung isip ko nung doon. Kasi nagsusumbong sa akin mga kapitbahay. Sabi niya, Tito, si Kuya Clinton, Tito, si Clinton. Ganun naman. Kaya yung kapatid, yung pamangkin namin isa, yung anak ko na sumunod sa akin, may diferensya po yun. Pero may times na okay, may times naman na hindi. Kasi nga nakatuloy na siya yung mga kapatid, yung pamangkin ko na yun. Talagang nagbumon siya sa pag-iinom. Kaya nung time na yun, umuwi siya sa bahay, nandun ako, tama, bakasyon talaga ako nun. Bakasyon ako 2017. Yun po din uwi ko sa Pilipinas, 2017. Nagbakasyon po ako nun. And then, dumating si Clint, yung pamangkin ko, lasing talaga. Pero itong kakaiba mga kapatid, hindi siya normal na lasing. Iba yung boses niya. Iba talaga yung boses niya, parang sa... Alam niyo yung napapanood niyo sa TV? Yung boses ng demonyo ba? Yung mga ganun talaga, ang lakas. Sabi ng mga kapitbahay, nandiyan si Jonathan, sabi na niya. Takbuhan kami. Ang lakas niya talaga, medyo maliit lang katawan nun. Maliit lang, nakakaawa siya talaga mga kapatid. Andito lang katawan niya, pero ang lakas niya, kapatid. Ang lakas.
pinatawag namin yung pastor nung time na yun, si Pastor Edgar. Kapitbahay lang po namin siya. Sabi niya, Pastor, halika, puntahan natin. Ang dami namin sa loob yung payag na tinatawag. Ang dami namin nakahawak sa kanya. Ang lakas talaga mga kapatid. Sobrang lakas. Talagang bubula pa yung bibig niya. Ang lakas talaga, may hawak sa kamay, may hawak sa paa. Hindi ko talaga makakalimutan yung time na yun. Pero alam yung mga kapatid, there's a power in the name of Jesus. Amen. Pinag-pray yung mga kapatid. Pinag-pray namin ni Pastor Edgar. Kinas out namin mga kapatid, ano man yung spirit na nandoon mga kapatid. Kasi sabi sa kanya, use the authority mga kapatid. At alam yung mga kapatid, walang bagay na imposible sa kanya. After that prayer, after the casting out mga kapatid, parang nanghina yung pamagin, ganyan siya. Tapos humingi siya ng tubig. Ang daming tubig ininom niya. Parang nanghina siya. Tapos yung boss niya bumalik na po sa normal mga kapatid. Ayun po yung story ng pamangkin ko mga kapatid. At kaya nung inarap ko itong message na ko, naalala ko yung pamangkin ko, saka si Jury, na meron pala tayong authority bawat isa sa ating kapatid. Hindi nga lang natin na-exercise siya. Kasi nga, yung pananampalataya natin, maybe medyo shaking ng mga kapatid. Kaya nakakalimutan natin yung authority na binigay sa atin ni Lord. At alam natin, sa umaga ito mga kapatid, tinuruan tayo ni Lord that we have the authority. Amen po tayo doon mga kapatid. Moving on po tayo. Overcome with authority. Sabi sa John 16:33, I have said these things to you, that in me you may have peace, sabi ng ating Lord. In the world you will face tribulation. Pag sinabing tribulation, ito yung mga affliction, agony, anguish, misery, pain. Lahat, name it mga kapatid, ito yung mga tribulation natin sa buhay. Na mararanasan natin habang nabubuhay tayo kapatid. Walang exempted, always remember that. Ang pagiging Christian is not like a big process mga kapatid. It's not like a big process. Na kapag tinanggap ng ating Panginoon, hayahay na yung buhay natin. Wala nang problema darating. Pero the more God is using you mga kapatid, the more na lalo kang lumalapit sa ating Panginoon mga kapatid, napakaraming trial siya kapatid. But take heart, take courage, sabi ng ating Lord, because I will go with you unto the ends of the earth mga kapatid. Sabi niya, and then sabi doon sumunod sa verse, sabi niya, but take heart, sabi niya, I have overcome the world. In-overcome na ni Lord yung mundo mga kapatid. Kaya walang bagay na mahirap dito, na imposible para sa Kanya. All we need to do is to trust the Lord mga kapatid. Have that faith mga kapatid. No matter what happens, faith, activate our faith, activate our dunamis mga kapatid. We have the power, we have the authority mga kapatid. Amen? Next, second point tayo. Overcome with endurance. Pag sinabi endurance mga kapatid, ito yung matibay. Anong mangyari? Yung kaya natin magtiis hanggang sa dulo mga kapatid. Sino dito yung mga martir? Kaya magtiis, amen? Na kahit sinasaktan na, kahit mali na yung ginagawa, sige pa rin. Mahal ko eh. Diba? Ang dami mga karelita. Number 1 sa Joan. Ayun, overcome with endurance, kapatid. In order for us to become victor in Christ, dapat maging overcomer tayo with endurance. The state of surviving. Amen? Na ano man ang mangyari, hindi tayo give up, hindi tayo titigil, hindi tayo susuko. Kaya sabi sa 1 Peter 5:8-9, be sober-minded. Amen? Be watchful, maging mapagmatsyag tayo mga kapatid. Because your adversary, ito yung kaaway natin kapatid. The devil prowls. Pag sinabi prowls, ready to devour you. 24/7. Kaya dapat maging matatag ka kapatid. Maging matibay ka. Kasi he is like a roaring lion, ready to devour you. Anytime, 24/7. Satan, the devil is always giving us 24/7 all the temptation mga kapatid. Lahat ng bagay na makapag-down, makakapagpahinto sa ating mga kapatid, i-offer yun ni Satan, kapatid. Pero ang sabi ng ating Lord, dapat maging matibay ka. Take heart. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang matakot dahil kasakasama mo ako. Ano man ang mangyari mga kapatid. Ganun po yung endurance. Kaya, dapat kaya natin tiisin. Kaya natin papagtagumpayan hanggang sa dulo mga kapatid. We're always on the race mga kapatid. But always have this endurance mga kapatid. Kaya dapat maging sober-minded tayo mga kapatid. Be watchful. Kaya sabi ito sa sunod na verse, sabi ito, resist Him, firm in your faith.
I-resist natin siya. Maging matibay ka, stand firm sa ating pananampalataya. Knowing that the same kind of suffering are being experienced by your brotherhood. Ibig sabihin mga kapatid, hindi lang ikaw yung nakakaranas niyan. Kung salat ka man sa pera, nakakautang ka man, wala ka man, bilhin mo yung sahod mo, wala kang makain, anything, mga kapatid, na nararanasan natin sa mga panahon ito, hindi lang ikaw nakakaranas yan. We are so blessed pa rin. Bakit po? Maaari yung iba, mas sobra pa at higit pa yung nararanasan ng mga kapatid. Kaya panapan natin sila mga kapatid, that you are blessed. Bakit? Narito ka ngayon mga kapatid. Narito ka. Malakas ka. Amen? Malakas ka. Nakakapagtinig ka. Nakakapag-worship ka. Nakaupo ka dyan mga kapatid. You are so blessed compared to the other mga kapatid. Kaya dapat magala ka, kapatid. Amen? Always that burn faith in your heart. Wow. Si ating baby. Come here. Hello. Ano nakita niya? Gitara? Worshiper? Nakita niya si February. Ayun. Magiging ano to? Talagang worshiper? Richard. Amen. Yan. Inaanak niya na yan, April lang. Yan. Sabi dito mga kapatid, like an eagle, overcome the wind in yours strong wind. Always remember the eagle mga kapatid. Ang eagle matatag siya, matibay. Hindi nagagapi mga kapatid. Always like an eagle mga kapatid. Kaya nating ma-overcome yung kahit anong klaseng malakas na hangin or bagyo mga kapatid sa buhay natin. Amen? Your faith in Jesus, sabi dito, do not let the devil take a hold on you. Huwag mo hayaan na pagharian ka ng kalaban mga kapatid. Amen? Use the faith, the authority, the endurance that God has given you mga kapatid. Kaya minsan sa ating paglilingkod mga kapatid, sabi dito, sa 1 Corinthians 10:13, sabi dito, no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. Isipin mga kapatid, lahat tayo makakaranas ng suffering, ng problema mga kapatid. No one is exempted. Pero this is the good news mga kapatid. This is the good news. Hindi hahayaan ng Lord na mapapariwala lamang tayo mga kapatid o malulugmok lamang tayo. Even the Lord Jesus Christ Himself, amen? Siya rin magbibigay ng kaparaanan para pagtagumpayan natin yung mga problemang ating kinaharap. Kaya sabi niya dito mga kapatid, He will also provide the way to escape that you may be able to endure it mga kapatid. Kaya minsan sa paglilingkod natin talagang ang hirap minsan, di ba? Parang minsan, we tend to give up, mga kapatid. Lalo na kapag yung grabe yung mga pagsubok na dumarating sa'yo, mga kapatid. Kaya nga yung time na yun, sabi ko, yung sasakyan eh, marami nagsasabi na, i-ano mo na, i-tabsan yung palitan mo na, at ibenta mo, sabi kaya tayo, kasi na, marami ng bangga na nangyari yung mga kapatid. At itong malupit, mga kapatid, every time na nababangga tayo, or every time na nakaroon ng accident, mga kapatid, ito yung during that time na nagsusundo tayo ng kapatiran, mga kapatid. Lahat yun. Lahat ng bangga ng sasakyan na yan. Ito yung time na nagsusundo tayo ng mga kapatiran, mga kapatid. Kaya minsan parang iisipin mo, Lord, bakit nangyayari ito? Bakit nangyayari na kung kailan ako nanunundo, saka pa ako nadidisgrasya? Amen? Bakit yan nangyayari? Kaya minsan, hindi focus tayo na tipo baga parang gusto natin gumipak, gusto natin sumuko dahil sa problema ng mga kapatid. Amen? Pero ang sabi ng ating Lord, huwag kang mawalan ng pag-asa. Have that endurance, mga kapatid. Kasi lahat ng bagay na nangyayari sa atin sa mundong ito, mga kapatid, is temporary lamang, mga kapatid. It will not last. Hindi siya magtatagal. Kaya nga kapag may problema tayo, mga kapatid, pati natin narinig, huwag natin pinipili yung problema, mga kapatid. Yung hele-hele pa. Basic na, di ba sabi? Basic lang yan, mga kapatid. Huwag natin pinipili. Ano sabi ito, mga kapatid? Daanan lang natin yung problema. Daanan lang natin, mga kapatid. At ipag-pray natin, mga kapatid. Have the faith. Trust the process, mga kapatid. Trust the process. Amen? Kaya akala natin minsan parang mahirap. Pero sa mga kabilang nangyayari sa ating mga kapatid, may tinuturo pa rin si Lord para atin. Amen? Kaya dapat, ang pananaw natin para dito sa positibo, mga kapatid, have that positive perspective always in our life and in our heart. Next, sabi dito, overcome with victory. Sabi dito. Ito yung pangatlo, mga kapatid. Overcome with authority. Overcome with endurance. Now, the third one is overcome with victory. Sabi sa Revelation 3:12, the one who conquers, I will make him a pillar in the temple of my God.
Wow, praise the Lord. Prakan natin si Lord, mga kapatid. Lahat daw ng mga nagumpay, more than conqueror, sabi ng ating Lord, gagawin ko siyang haligi, pilar ng templo ng ating Panginoon. Gusto ba natin yung mga kapatid? Na hanggang sa dulo, hanggang sa wakas, hindi tayo matitinag, hindi tayo hihinto. Kaya nasabi sa kanya salita, mga kapatid, kung sinong nananampalataya hanggang sa uli, ay siya ang maliligtas, kapatid. Do not give up, kapatid. Do not give up. Amen? Kasi may pangako ang ating Lord. May pangako siya. May maganda siyang pangako sa bawat isa sa atin. For those who did not give up, because we are created more than conquerors, mga kapatid. Amen? We are more than overcomer. Nothing is impossible with God. Amen? Lahat ng bagay sa mundong ito, mga kapatid, ay may kasagutan. Always trust the Lord lang, mga kapatid. Kaya sabi niya, the one who conquers, I will make him a pillar in the temple of my God. Never shall he go out, hindi na siya lalabas, mga kapatid. And I will write on him the name of my God. Isusulat ko yung pangalan ng aking Panginoon. Amen? In the name of the city of my God. Gusto ba natin, mga kapatid? Na pagdating ng araw, sa kanyang kalooban, mga kapatid, sa kanyang grasya, sa kanyang biyaya, sa kanyang habag, magsasama-sama tayo, mga kapatid, at pipila tayo doon, sasabihin ng ating Panginoon, well done, my good and faithful servant, kapatid. Ang ganda ng mga kapatid, di ba? Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Kaya hanggang sa uli, kapatid, do not give up. Do not fear, mga kapatid. Huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba, huwag tayong mawala ng pag-asa. For the Lord your God, who will go with you wherever you are, mga kapatid. There are a lot of promises of the Lord. At panghawakan lamang natin yung pangako ng ating Panginoon that He will never leave us nor forsake us. Dahil ang bawat isa sa ating mga kapatid, hindi talunan. Always remember that. We are a winner. We are a victor. We are a warrior, kapatid. Amen? For those who genuinely accepted the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Next, sabi dito, like an eagle, you will rise above the storm into peace and calm. Katulad rin ng agila, mga kapatid, kapag napuntahan na o naabot na ng agila yung pinakatuktok, mga kapatid, panalampasan niyo yung storm na yung mga kapatid, merong kapayapaan, mga kapatid, merong calmness, mga kapatid. Ibig sabihin lamang, mga kapatid, that there is assurance of victory in Jesus. Amen po tayo ito, mga kapatid? There is always victory in Jesus' name. There is always assurance, katiyakan ng katagumpayan sa pangalan ni Jesus, kapatid. Always remember that. Amen? Kaya sabi dito next, you will have the inheritance of the kingdom of God. We are all the heirs, mga kapatid. Lahat tayo ay tagapagmana ng ating Lord, mga kapatid. Dahil mayaman ang ating Panginoon. Amen? Mayaman po siya, mga kapatid. Pero, may mga requirement, of course, yung ating Lord. Na kailangan natin ma-surpass. Na kailangan natin mapagtagumpayan. At kailangan natin maipanalo, kapatid. Kaya whatever happens, always have that overcoming attitude, mga kapatid. Overcome with authority, with endurance, and with victory. Yan. Overcomer with victory, sabi sa 1 John 5:13, I write these things to you who believe. Lahat daw nung naniniwala, mga kapatid. In the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Sinulat ito, mga kapatid, para sa lahat mga naniniwala in the name of the Son of God, that you may know you have eternal life. Ibig sabihin, merong magandang naghihintay sa ating, mga kapatid, the eternal life. Nakasama natin ang ating Panginoon, huwag lamang tayo mawala ng pag-asa, huwag tayong matinag, huwag tayong sumuko, mga kapatid. Dahil may libreng regalo ang binigay ng ating Panginoon na walang bayad. Ito yung salvation ng bawat isa, mga kapatid. Amen? The eternal life. Kaya, we need to work it out with faith and trembling, mga kapatid. Yung salvation na meron tayo sa mga panahon ngayon, mga kapatid. Amen? Romans 8:37, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. At sabay-sabay natin ito bagitin, mga kapatid, sa sarili natin. Romans 8:37, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. Palapagin natin si Lord, mga kapatid. Kaya in conclusion, sabi dito, mga kapatid, sa John 16:22-23, so also you have sorrow now. Meron man tayong pinagdaraan ng mga yan, mga kapatid. May suliranin ka man, may problema ka man, may kapighatian ka man, may nakakaranas ka ng affliction, ng anguish, ng agony, ng misery, ng distress, ng pain. Pero sabi ng Lord,
but I will see you again. Ibig sabihin, darating takdang panahon, lahat ng bagay na yan ay malalagpasan din natin mga kapatid. Trust the Lord. Have faith ng mga kapatid. But I will see you again. And your heart will rejoice pagdating ng takdang panahon kapag kasama natin ang ating Lord mga kapatid. At walang-walang sino man ang makakakuha ng joy na yan na binigay ko sa iyo, sabi ng ating Lord. In that day, you will ask nothing of me. Wala tayong mahihiling pa, kapatid. Wala na tayong mahihiling pa. Sabi ng ating Lord, truly, truly, I say to you, whatever you ask of the Father in my name, I will give it to you. That is the promise of the Lord, mga kapatid. In which na kailangan nating panghawakan, mga kapatid. Sa ating buhay, anuman ang mangyari. Amen? Lastly, sabi dito, may tanong po tayo. Are you now ready to become an overcomer? Amen. Amen. May sunod din na tayo. Parang pakyaw lang. Amen. Adya. So, sabay-sabay natin. Tatanong ko din kayo, mga kapatid, for the last time. Are you now ready to become an overcomer? Amen. Praise the Lord. Praise natin si Lord. Now, this is the question, the last question for this morning. Are you up for the challenge? Amen. Amen. So we have this verse, 1 Timothy 6:12. Sabi dito, fight the good fight of the faith. Amen. Grabe, nagtanong message niya. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called. Bawat sa atin tinawag ng Lord. Amen. Lahat tayo nanarito mga kapatid. We are so blessed. Amen. We are so blessed. Take hold of the eternal life to which you were called, and about which you made the good confession and the presence of many witnesses, mga kapatid. Kaya, are you ready to take up the challenge? Amen. Amen. Kung ready po tayo mga kapatid, tayo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory be to you, Father. Ikaw nga, Panginoon, ang tunay na Diyos, Panginoon. Hallelujah. Kaya minsan pa sa umaga nito, mga kapatid, hallelujah, hallelujah. Alayan natin ang ating Panginoon bilang pagsamba natin sa Kanya, sa Kanyang katapatan, Kanyang kadakilaan sa buhay natin, mga kapatid. Ikaw ang tunay na Diyos, O God, hallelujah. Nanawa, Lord God, Ikaw yung maghari, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw nga nawa, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, yung aming buhay, Panginoon, hallelujah. Alam namin, Panginoon, we will face many trials in our life, Panginoon. We will encounter, Lord God, a lot of suffering, Lord God, sa mundong to, Panginoon. Pero sabi niya sa iyong salita, Panginoon, we are more than conquerors. We are more than overcomer, Panginoon. Walang bagay na mahirap para sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong grasya, sa iyong habag, sa iyong pagmamahal, Panginoon, hallelujah. Is nawa, Panginoon, yung bawat isa sa amin dito, Panginoon, ano man yung laban na aming kinaharap at haharapin pa namin in the future, Panginoon, is pagtibayin mo lamang, Lord God, yung aming pananampalataya na hindi kami magagapi at matitinag, Panginoon. Lord God, pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang lahat-lahat, Panginoon. That apart from you, God, within do natin, Panginoon. Lord, Ikaw nawa ang maghari, mag-manage, mag-control ng aming buhay, sa aming mga plano, sa aming mga desisyon, Panginoon, Lord God. Pinagkakatiwala namin ito sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, thank you ever so much, Lord, for being the great God, the name above all name. Nothing compares to you, O God. There's only one like you, Jesus, the Most High, Jesus Christ. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka. Pupurihin
Lord God, na gawin mong overcomer, Lord God, at mananagumpay yung bawat kapatid na narito, Panginoon, na ano mang mangyari, Lord God, samahan mo sila kami, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. We are more than conqueror, more than overcomer, a winner, a victor. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Lord God, maraming salamat. Ito ang aming samang dalangin. In Jesus' name we pray. Amen.